Try natin. Blessings. Naka-on. Yes. Good morning po sa ating lahat. Sa lahat ng magaganda, say, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord talaga. Thank God for this day. Kasi we choose to stay in the house of the Lord. At na po ba tayo lahat? Wala namang meron ba tayong kapatid? Bisita? Bisita? Isa dito sa left side. Sa right side. Okay. So, please stand up, mga kapatid, and introduce your name to us. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Christy Banghas. Kung kilala niyo si Pastora Helen, auntie ko po siya. Yes, yes po, taga La Union. Thank you. Good morning. Ako si Sherry Irene. Sherry. Inubita ko ni Marietta. Salamat sa gayet binigay niya sa akin na mapunta din. Thank you. Salamat. Sherry from London, from Lady. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Marianeria Luis from Bohol. Neria. Okay, welcome mga kapatid. Welcome Ading. I know Manang Helen and the sister. Welcome Sherry from Leyte, Babayan Pagod. And welcome Miss Bohol. Shall we rise and let's welcome them and welcome everyone. Please raise your hand and first shake hands with everyone. Yeah.
awit 101:2. Kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Paglingkuran ninyo ng may kagalakan ang Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umawit sa tuwan. Okay, manalangin tayo. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat. Narito po kami ngayon, Lord, sa iyong kalagitnaan upang papurihan at pasasalamatan. Panginoon, salamat sa protection niyo sa isang linggo naming pagtatrabaho sa aming mga employer. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na pinagkaloob mo. Salamat din, Panginoon, sa protection niyo sa aming pamilya na nasa Pilipinas. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin. At Panginoon, sa umagang ito, ikaw po ang mag-bless sa amin, sa bawat isa sa amin na magagamit ngayong umagang ito. I-bless niyo po ang aming tambourine dancers, ang aming praise and worship leader. Lalong-lalo na po, Lord, ang aming magbabahagi ng iyong salita sa umagang ito. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan, Lord, upang maibahagi niya ng maayos ang iyong salita para maunawaan namin, Panginoon. Lord, pagalinisin mo ang aming puso't isipan upang maunawaan namin ang iyong salita na marinig namin. At Lord, i-bless niyo rin po ang aming mga guitarist and drummer. Ang lahat ng ito, Lord, ay aming hiniling. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago natin tawagin natin yun ang praise and worship leader, Redolpa. Yes. At nawalang madali lang po ang ating kantahin. Kaya gamitin natin ang ating mga kamay, boses, o kaya kung gusto niyo sumayaw, sumaya na rin po tayo. Okay? Happy day.
and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord. Sabi niya sa kanta, "For the Savior of my soul, I comfort you." So lahat po tayo, lahat ay comfort ni God. Kaya, be blessed sa lahat ng ating sulat. Savior of my soul,
Jesus is the way, in the wondrous love of Jesus we can mercy and His grace. In that mansion bright and blessed, there we pray for us to pray. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Faithful, trusting, serving every day. Just one wish of Him and glory will the cause of pleasure bring. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Born our King, for us, on His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall great access of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Sis Rosie. Ay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Pinagaling, siksik, higli at umaapaw. Pinagaling, siksik, higli at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tumayo po tayong lahat. Kantahin natin yung Rosie. Praise God from all his people. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ngayon, ihanda natin yung puso at isipan natin makinig ng ating salita ng Diyos. Tawagan ko po ang ating Pastora Marilyn Estabello. Good morning po sa inyong lahat. Good morning.
Maraming salamat sa lahat na participants ngayong umaga. At welcome muli sa ating mga bisita. Hopefully, makakasama namin kayo tuwing linggo. Basahin po natin ang ating scripture ngayong umaga. Tumayo po tayong lahat. Basahin ko lang po ang key verse natin ngayong umaga. Matatagpuan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Sabi niya, okay, basahin po natin lahat. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in thee. Tayo ay manalangin. Sovereign God, who is our Father in heaven, we want to exalt your name this morning. We thank you, Father God, for your faithfulness to each one of us. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon muli na kami ay makinig ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mo. Dalangin ko din, Panginoon, na tulungan mo ang iyong lingkod. Gabayan mo, Panginoon, upang maipaliwanag, Panginoon, ang mensahe na nais mong matutunan namin sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan sa aming pakikinig at pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na tumanggap ng iyong salita. This is our prayer in Jesus' precious name. Amen. Ang title po ng mensahe ngayong umaga, Living with Eternal Perspective. Kung marinig ninyo yung usaping eternal perspective, ano agad ang maisip ninyo? Isip-isip. Langit. Kamatayan. Parang buhay na walang hanggan. Parang seryoso, di ba? Hindi po pangkaraniwang usapin. Dahil madalas po na pinag-uusapan ng tao, lalo na sa mga Pinoy sa Pilipinas, pag-uwi natin, no? Ang madalas pag-uusapan ay ang mga pangunahing bilihin, di ba? Trabaho, negosyo, pangkabuhayan, no? Kapag naubusan ng pag-uusapan, pati buhay ng kapitbahay nadadamay. Di ba? Eternal perspective points us to what is lasting. Dahil totoong may eternal life. Kaya kailangan nating magkaroon ng tamang pananaw sa buhay. Isang pananaw na nakatuon sa Diyos at sa Kanyang plano sa ating buhay. Ngayong umaga, pag-aralan natin ang huling chapter ng Ecclesiastes, chapter 12, kung paano mabuhay ng may eternal perspective.
How to live with eternal perspective. Una, pakinggan niyo na lang. Okay. Una, sabi niya, remember your Creator. Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to 8. Sa letter A, prioritize early. Ano ang sinabi niya sa verse 1? Remember now your Creator in the days of your youth. We need to seek God early in our lives. Bakit ba kabataan ang nabanggit dito? Bakit or single sabi natin, no? Ang nabanggit dito ng author. Ano ang advantage ng mga kabataan kumpara sa mga matatanda? Sa physical, na mas malakas magtrabaho. Mas malakas, kumain. hindi naman siguro, di ba? Kasi marami ang mga single na mainhin din. No? Energetic pag mga kabataan. Yung matatanda na, medyo hindi na gaano. Ang mental, no? Sa mental, mas matalas ang memory. Di ba? Natatandaan nyo kahit noon pa yung mga yung mga single, no? Kung may pinautang ka noon, hindi mo madaling malimutan. Pero kung yung matanda na, malipatandaan. Pag tumanda na, hindi. Pag tumanda na, nalulubot na rin. Pero, hindi lang po kabataan ang tinutukoy sa verse na ito. Sabi ni Solomon, remember now. Ngayon na. Hindi bukas. Hindi next month. Or hindi next year. Kahit anong estado mo sa buhay, kay single, kay young mother, or seniors, kailangan natin na maglingkod sa Panginoon. Prioritize, sabi niya, unahin natin ang maglingkod sa Panginoon ngayon na malakas pa tayo. Ngayon, sabi ni Solomon, mahalaga na habang maaga, ayusin natin ang ating priorities sa buhay. Hindi puro trabaho. Hindi inuuna yung mga kasiyahan. Hindi puro pagsiselfone, sabi niya. Hindi inuuna yung pagsiselfone kaysa magbasa ng Biblia. Kasi mas mahirap na ang maglingkod sa Panginoon kung marami na tayong nararamdamang sakit sa katawan natin. Puro aray tiis na lang kung matanda na, diba? Masakit na yung mga kasukasuan. Hindi na yung mga matatanda na hindi na kayang sumayaw dito ng tamburin, no? Pero si Marin Shine, kaya pa. A challenge for us this morning is to submit to the Lord while you are still young. Considered young pa rin tayong lahat dito ngayong umaga. Kasi wala pang 65 sa atin. May 65 na po pa sa atin. Ano na? I-enjoy po natin ang binigay ng Diyos
na talento natin. Gamitin natin kung anumang talento na binigay ng Diyos sa'yo, gagamitin mo para sa paglilingkod sa Kanya. Dahil napakabilis po ng panahon, no? Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon dahil ito ay lilipas. Diba? Baka kung matanda na tayo, sabihin natin, sana noon pa. Diba? Yun ang regret. Yun ang regret ko sa buhay. Sabi ko, sana noon pa ako nag-commit sa Panginoon. Ang chapter 12 ng Ecclesiastes ay isang poetic description. Isang tula. Ito ay naglalarawan kung ano ang mangyayari sa buhay ng tao kung tumanda na. May dalawang kategory ang old age, no? Ang old na tinatawag. Yung early and late. Yung early, from 65 years old to 74. No? Kaya, hindi pa tayo old. Kahit senior, hindi pa tayo old. 75 up, yun na ang late elderly. No? Ito na yung tinatawag na nasa twilight years na. Nasa huling mga araw na ng mga matatanda, di ba? Mag-umpisa na mag-decline, no? Hindi pa. Dito sa verse 2, sabi niya, the light will go out, referring to the eye failure. No? Kung na-observe ninyo yung mga matatanda na malabo na yung paningin, di ba? Hindi na namin hindi pa nga old. Hindi na makikita yung maliliit na litra. Hindi na mababasa. Kaya kung minsan yung cellphone ko, ano nga yung pinakamalaking litra sa cellphone? Anong tawag doon? Oh. Tinatago ko pag nasa MTR ako kasi ang lalaki. Kaya kung malaman na senior na, samantalahin po natin ang magbasa ng Biblia habang malakas pa yung paningin natin. Pero nakikita ko, parang marami na rin ang naka-eyeglass na may single na yata, no? Hindi na lang mga old age. Sa verse 3, sabi niya, and ang grinders na tinutukoy dito ay ang ngipin. Pinapanood ko yung mga matatanda na unti-unti na pag tumanda na, unti-unti nang nauubos yung ngipin. Kaya sabi ko, ang bumalon, diamond, no bumakutan. No, di ba? Nauubos na yung ngipin ng matanda. Hindi na makabigkas ng maayos. Di ba? Ang sungawan, oray no, ang pustiso, no? DJ P, ginagawa ng S. Diba? Nabubulol na, kaya darating ang panahon na baka sa choir hindi na kami matatanggap. Pero magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil malaya pa rin tayong umawit ng papuri para sa Kanya. No? Malaya pa rin tayong nag-join sa choir. Kaya kung gusto ninyo sa mga wala pang ministry, pwede pa kayong mag-join sa choir para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So verse 4 refers to being hard of hearing. No? Darating ang panahon, mabibingi na, hindi na tayo, mahina na yung pandinig.
Lagi kaming nag-ano yung sa amo ko. Sabi niya, bakit hindi ka sumasagot? Sabi ko, hindi mo naman naririnig. Sabi ko sa kanya, kasi kung may sabihin daw siya, mag-yes or no lang daw. Nag-yes naman ako, pero hindi naman niya naririnig. Kaya, kapag tumanda na, hihina na yung pandinig. Kaya, nung umuwi ako, yung last na umuwi ako sa bahay, kung sino ang makakarelate yung may mga parents na yung 75 up na, nung umuwi ako, sabi ko sa nanay ko, Nay, apay nga bubugkawang ni tatay. Sabi ko sa kanya, kasi ang lakas-lakas yung ano niya sa tatay ko, hindi ako nasanay na gano'n. Ganun nakatultulong mo dun, sabi ng tatay ko. Tapos sumagot naman yung tatay ko, kasi kamay, kapaw ka mo. Awanan. No? Darating pala yung panahon na ganito na, tama po, si Solomon, nung isinulat niya po ito. Magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Nawawala na yata ako. Sabi niya dito, habang malakas pa ang memory natin, habang malakas pa ang pandinig natin, huwag nating kaligtaan ang makinig ng mensahe dahil darating ang araw na hindi na po natin marinig. Di ba? Maliban na lang kung may mabibili na yung ilagay sa tenga. Yun. Pero wag, siguro wala na tayo dito sa Hong Kong pagdating ng panahon na yan. Napakabilis po ng panahon. Sabi niya sa verse 4b, and he shall rise up at the voice of the bird. Kung ngayon, sinong nag-a-alarm sa inyo para gumising lang ng maaga? Pero, marami ang nag-a-alarm. Pero ako, hindi ko na kailangan yung alarm kasi andyan na yung amo ko. Pag before 7, kumakatok na yung amo ko. Kasi dati naman yung amo ko, hindi ko po siya inaano ng tinya. Pero ngayon na na siya, after ng surgery niya, ako na rin ang nagtitimpla ng tinya. So, kailangan niyang kumatok. Nasanay kasi ako na yung umalis na sila, saka ako babangon. Hindi ako bumabangon na nandiyan pa sila. Pag nag-swimming na, yun pa lang ang pag-ano ko. Kaya, sabi niya dito, kung tumanda na, kunting ingay lang, magigising na yung mga matatanda. Pero, maguhit lang galing sa bana, mamatanda yun, update. Ano ang pinagkaiba ng Ano ang pinagkaiba ng matanda sa mga yang Di ba? Sensitive masyado yung mga matatanda. Di ba? Yung karamihan kasi, kung na-observe ninyo, karamihan sa mga matatanda, mga 75 up or 80 up, hindi na sila nagtatabi, di ba? Naghihiwalay na sila kahit yung amo mo, naghihiwalay na rin sila. Kasi kunting kuhit lang, magagalit. Di ba? Sensitive masyado, allergy na sa kuhit. Na? Hindi. Katawa sila. Kaya, kasi, madaling gumising madaling gumising ang mga matatanda. Pero, mahirap namang matulog. Kaya kung nagbibisita rin kami sa probinsya noon, 2:00 pa laong nakariingon ni tatang ko, ang basbasa, Biblia, kaptakin. Sabi ko, ano ba itong mga matatanda? Sabi ko, aga-aga nilang gumising. Ang sarap pang matulog, di ba? Kaya ganito na po. Hindi na kailangan ng alarm ang mga matatanda. No?
Kung aburok laang, bumabakan, aburokan, di ba? Ang mga babae kasi mas sensitive kaysa mga lalaki, di ba? Sa verse 5, sabi niya, almond tree shall flourish. Pagtubo ng puting buhok. Sino ang walang puting buhok dito? Sino ang pinakabata dito sa atin? Na wala pang puting buhok. Ako, 58 na ako. Pero, madami na akong puting buhok. Hindi na po mapigilan ang pagtubo ng puting buhok. Di ba? Kaskrada lang, kahit nakulayan po natin yung buhok natin, mas lalo pang dadami yung puti. Kaya sa panahon natin ngayon, noon hindi ganito, di ba? Bakit ngayon sabi ko kahit na yung mga bata pa, puti na yung mga buhok nila? Oo, may nakita ko sa amin 15 years old, ang dami-dami ng buhok. Nire-remind, kapag tumanda na ang tao, nalulubat na. Nalulubat na ang physical na katawan. Nanghihina na rin. Lalo pat marami na ang iniindang sakit. Kaya nire-remind ni Solomon sa atin na alalahanin natin ang Diyos na lumikha sa atin ngayon na may pagkakataon pa. Habang hindi pa huli ang lahat. We need to be rooted in the Lord from an early age on. Our commitment and faith in the Lord will sustain us and help us overcome in the days of trouble. At bago natin sasabihin, I have no pleasure in them. Ito po ang sabi ni Solomon. Sa letter B, ponder eternity. Sa verse 6 and 7, life is short. And our opportunity for wise stewardship here on earth will not last forever. Solomon says, life is fragile. Marupok. Na pwedeng mabasag, sabi niya. Na parang silver cord na madaling maputol o golden bowl na pwedeng mabasag. May kakilala ako noong high school kami. Noong young adult na siya, umatin siya ng isang party. Medyo mga ilang oras din ang travel nila. Pagdating doon, kasi sa medyo sulok-sulok na ng bundok, siguro napagod, nauhaw. Uminom siya agad ng malamig na tubig. Pag inom niya ng tubig, natikkakan, nabulunan. So, hindi na siya makahinga. Itinakbo nila sa ospital na ICU. Namatay. Ganun lang ang pagkamatay niya. Sabi ko, kung titingnan mo, ang lakas niya. Pero hindi natin alam ang buhay. Sabi niya, life is short. Sa verse 7, it refers to the departure of life. Speaking of departure, kailangan paghandaan natin. Ano ang kailangan kung pauwi tayo, magbakasyon tayo? Ano yung mga inihahanda natin? Diba? Ticket, dapat may ticket ka para hindi makasakay ka. May passport ka, may OEC ka. Diba? Mahalaga po ito. Ganon din ang eternity. Kailangang pag-isipan at paghandaan natin dahil
may expiration ang buhay. Bata ka man, umatanda, di ba? Walang pinipili. Hindi natin alam kung kailan tayo, hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya, always ready tayo. Sana tayo sa departure of life. Amen? O walang gusto pang mag-depart. Pero sa Pilipinas, ang dami-daming gusto umuwi, di ba? Pero sa ayaw at gusto natin, hindi po natin alam, hindi natin hawak ang ating buhay. Di ba? Ang katawan natin ay babalik sa lupa kung saan nanggaling. At ang espiritu ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay o nagpahiram sa ating buhay. Kaya, kung minsan tayong mga babae, isa't unsa lang inusnos sa nawon para magkinis, di ba? Para bumuti. Kailangan, hindi lang po yung face natin, yung katawan natin ang paputiin natin. Kundi, mas mahalaga po yung puso natin. Yung kaluluwa natin. Amen. Huwag nating sayangin ang buhay sa mga temporaring bagay dito sa mundo. At mas lalong paghandaan pa natin ang buhay na walang hanggan. Sabi ng song kanina, heaven is my home. I'm just a stranger in this world. I'm on a journey, and I'm not here to stay. I'm heaven-bound, where I will live eternally. Jesus, my Savior, He is waiting there for me. Ang ganda ng message ng song. Ang tanong, nakahanda ka na ba sa departure mo papuntang langit? Patungong langit. Nakahanda ka na ba? Ikaw lang po ang makakasagot. Letter C. Perceive vanity. Sa verse 8, sabi niya, vanity of vanities, said the preacher. All is vanity. Vanity or meaningless. Ang word na vanity ay binanggit ng 34 times sa aklat ng Ecclesiastes. Ito ay isinulat ni Solomon noong mga huling taon ng kanyang buhay. Kaya sabi niya, everything is meaningless without a proper focus on God. All is vanity apart from God. Lahat ng bagay dito sa mundo ay walang kabuluhan ayon sa kanyang karanasan. Si Solomon ay kilala bilang tanyag sa kanyang karunungan, di ba? Di ba? The wisest king. Siya ang pinakamayaman na hari. Siya ang pinakamaraming asawa. Di ba? Alam niyo ba? Ang dami niyang asawa. No? 700 plus 300 na concubines. 1,000. Oh no. Ang dami-dami. Wala na po. Lahat na gusto or ninanais ng isang tao, lahat ay na kay Solomon na. Pero bakit sinabi niya pa rin na all is vanity? Because this pursuit do not lead to lasting fulfillment.
Anything that lacks eternal value has no value at all. Lahat na na-accomplish natin, lahat na na-achieve natin, lahat na naipundar mo, naipon mo, lahat na kayamanan na ito ay walang saysay kung mamamatay ka. Di ba? Hindi po natin madadala. Only through a relationship with God in Jesus Christ do we discover our true purpose and destiny. Our choices in this life determines our destiny, kung eternal life or eternal death. Mga kapatid, alalahanin po natin, kung hindi kasama ang Panginoon sa mga plano mo, kahit kumpleto na, kahit bonggang-bongga, maganda sa umpisa, para lang temporary TikTok trend. Diba? Walang lasting impact. Diba kung nanonood ka ng TikTok, bigla na lang, wala na. Ito ang sinasabi ni Solomon na lahat ng bagay dito sa mundo ay walang kabuluhan. Pangalawa, receive the word. Verse 9 to 12. Learn from the wise. Si Solomon ang ultimate wisdom teacher. Tinuturuan niya ang mga tao ng Diyos kung ano ang mga natutunan niya, ibinabahagi niya. At patuloy pa rin na naghahanap ng katotohanan kahit matanda na. Pero alam niyo ba na ang totoong karunungan ay mula sa Diyos? Siya ang nagbigay ng wisdom kay Solomon. Hiniling ito ni Solomon, di ba? Mababasa natin sa 1 Kings, hindi ko alam anong chapter. Kaya sabi niya, makinig tayo sa mga pastors, preachers, Sunday school teachers natin para matuto tayo. Pero tandaan, ang Bible ang best study material. Walang fake news dito. Pawang katotohanan lang. Kaya aralin po natin ang ating Biblia at ipamuhay po natin. Kapag sa Facebook ka lang nagbabasa o nakikinig ng advice, baka masiraan ka ng bait, di ba? Kung minsan, akala mo maganda, i-click mo, ay na, sisirain niya yung araw mo. Di ba? Kaya ayaw ko na talaga yung mag-ano na, kasi natatakot din ako, sabi nila yung ma-hack. Wala pa naman ako masyadong alam sa internet. Makinig tayo sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang salita. Letter B. Listen to warnings. Verse 11. It is a metaphor of guidance. Ang salita ng matalino o pantas ay parang tulis, sabi niya, good, yung G-O-A-D, no? Yung spike stick, pamalo, di ba?
ba? Yung ginagamit natin, hindi ko alam kung may magsasaka sa inyo, yung pamalo sa kalabaw kung gusto mong pabilisin, di ba? May ginagamit tayong stick, no, pangturo. Masakit minsan, pero itutuwid ka. Ang salita ng Diyos ay gaya ng tako na nakakapit ng mabuti. Di ba? Talagang, kung tatamaan ka ng salita ng Diyos, di ba? Kung minsan, kahit naglalakad ka, iniisip mo yun. Hanggang doon sa bahay, hanggang matulog ka. Naranasan nyo ba yun? Kapag nasaktan ka sa sermon, hindi dahil galit ang preacher sa'yo. Ginamit lang ng Panginoon ang salita para itama ang mali mo at gabayan ka sa tamang direksyon. Huwag kang magtampo, di ba? Kasi yung nape-preach, hindi naman niya alam kung ano yung kalagayan mo. Ang isipin natin, mahal po tayo ng Panginoon. Kung hindi ka pa tinamaan ng mensahe, ng sermon, baka naka-off ka, kapatid. Naka-offline. Open our heart and mind and listen to the Word of God. Sa verse 12, wala po dyan. Limit worldly pursuits. Ang sinasabi niya po dito, hindi po masama kung marami tayong natapos. No? Kung maraming kurso ang natapos natin. Mas mabuti, mas marami tayong kaalaman. And this, sabi niya, study ng worldly wisdom para sa akin, parang nakakapagod. Kaya second year college lang po ako, napagod na ako. Hindi na ako nakatapos. Ang hirap kasi yung kalagayan ko noon, working student, nakitira ako sa ante ko. Sa araw, garami dakti, ice cream tea, magtrabaho sa bahay, magtinda muna. Sa hapon or gabi, yun na mag-aral na sa college. Kaya, napagod. Kaya huminto na. Limitahan, sabi niya, ang mga makarundong pag-aaral, hindi ibig sabihin, iwasan na natin ang mag-aral. Hindi po masama ang mag-aral o magbasa ng ibang aklat maliban sa Biblia. Hindi po masama. Ang sinasabi dito, the main place to look when you want to find true wisdom is God's Word. Kumplito po ang Biblia. Sa mga tulad kong hindi nakapagtapos, okay lang. No? Ang mahalaga po, marami tayong maipon na karunungan mula sa salita ng Diyos. Yun po ang mahalaga. May degree naman. Iisa lang may isang degree dito? Sino ang walang degree? May degree tayong lahat, di ba? Kahit hindi nakapagtapos. Oh. Ano yon? Yung marriage degree. yun lang ang meron. Okay. Pangatlo po, para hindi tayo magtagal. Nakaseryoso kayo eh.
Baka makatulog kayo. Pangatlo, revere the word. Sa verse 13 and 14. Sabi niya, ito po kasi ang conclusion verse 13 and 14. Sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God, and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Napakasimple po. Huwag na nating i-complicate. Hindi na kailangan pumunta ka pa ng Bible school para malaman mo kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay mo. To fear God, sabi niya, is to obey God. Fear God and obedience to God are connected. Magkasama po yan. Hindi po yan magkahiwalay. Ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit nilikha niya tayo? Kasi ginamit niya yung Creator, di ba? Remember now thy Creator, sabi niya. Yung lesson natin, no? Ano ba ang purpose? To fear God, to live in awe of Him. To worship God. To seek Him. To walk with Him. To keep His commandments. When we do this by faith, we find purpose, wisdom, and fulfillment. Kung ma-remember ninyo, the first and the greatest commandment na sinabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind, and your strength. That's the picture of fearing God. Walking with God, enjoying God with God, exalting God. And the second commandment is like to love your neighbor as yourself, and all the ways He commands us. Hindi lang po isang command ang i-obey natin. Kasi may nangyari na sa Sunday school, sabi ng ano ang command na ang tanong ng teacher, ano ang command na nagawa mo na? Lahat sila sumagot. Kung nag-outreach, sinabi na nila yung mga ginagawa nila, yung mga command ng Panginoon. May isang tatay, sabi niya, yung sa Genesis ang sinabi niya, go to the world and multiply. So, walang bigay ang unang command. Kaya, basahin po natin ang Biblia. Dapat alam natin ang nilalaman ng Biblia. Page to page. Sinabi niya yun kasi ang dami niyang anak. Ang buhay ng Kristiyano ay tungkol sa paggalang sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang utos ng Diyos ay mababasa lamang sa Biblia. Kaya basahin po natin araw-araw. Laging nire-remind sa atin, di ba? Read your Bible and pray every day. Ito ang buong duty ng Kristiyano. Napakasimple lang. To fear God and keep His commands. Ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka at sumunod ka sa Kanyang utos. Letter B, face judgment. Sino sa inyo ang nahatulan na? Sabi niya dito, sa verse 14 tayo, sa last. Solomon concluded that even with God, life is a mystery.
But apart from God, it becomes a worst nightmare. No? Masamang pangungot. Kaya kung minsan, nababalitaan natin yung mga taong dito sa Hong Kong, marami po ang nagpapakamatay, di ba? Dahil wala po silang takot sa Diyos. Wala po si Kristo sa buhay nila. Hindi po madali ang buhay kung wala ang Panginoon. Marahil hindi po natin kakayanin. Di ba? Kung minsan, ay, hindi mo lubos maisip yung mga pangyayari dito sa mundo. So to fear and obey His commandments, we obey His commandments before it's too late. Bago pa mahuli ang lahat. Because we all will be accountable. Kung mamamatay na tayo, kahit pa magdasal yung lahat na santo, hindi na mababago yung destiny mo. Sapagkat sabi niya, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati na ang kubling bagay, maging ito'y mabuti o masama. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Lahat na sikreto natin mailalantad sa paghuhukom. Uray de chay sikretong iding ulusam, no? Hindi man alam ng mga kasama mo, pero ang Diyos, yung isip natin, yung puso natin, alam po lahat ng Panginoon. God is the judge and the jury. He is the only one who can access reality. We should fear Him and obey His commands because He will decide whether what we do is good or evil. Siya lang ang nakakaalam. Kaya huwag nating i-judge yung kapwa natin. Diyos lang ang may karapatan na mag-judge sa buhay ng isang tao. Sa ating conclusion, as Christian, be diligent in our spiritual walk, discipline in prayer, and loving others are investments in our relationship with God. Doing things that will last through eternity. Mga kapatid, ang buhay ay hindi po tungkol sa likes, followers. Di ba? Marami na ba kayong likes? Followers, ha? Marami na kayo. O kayamanan na nakamtan natin. Ang totoong tagumpay ay ang mabuhay para sa Diyos at maghanda o nakahanda sa eternity. Sa buhay. Para makamtan ang buhay na walang hanggan. This is the word of God. Purihin po ang Diyos. Hinihiling ko si Pastora to close us in prayer. Salamat sa napaka-yaman na mensahe. Handa tayo mapagbugnan, i-literature tayo tinagsapa, but God remind us through His Word na kailangan ang perspective natin yung buhay na walang hanggan. At alam ko yung ang desire ng bawat isa sa atin. Kaya sana mapagtagumpayan natin ang ating buhay dito sa mundo na na-remind tayo sa experience ni Solomon
na walang kabuluhan ng ating buhay sa mundong ito kung wala talaga ang Panginoon. So let's fear God and keep His commandment. Ito yung whole duty natin as His children sa umagang ito. Umaga pa ba? Okay. Let's, shall we all rise up for a word of prayer? Sige, let's pray. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y lubosang nagpapasalamat sa mensahe na aming natanggap sa aming kalagitnaan. Salamat sa buhay ni Sister Marilyn na inyong ginamit na nagbahagi ng inyong mga mayamang salita sa umagang ito. That reminds us, Panginoon, na kailangan naming seryosohin kung anong perspective ng bawat isa sa amin sa aming pakikipaglakad sa inyo sa umagang ito. Kaya bless mo ang bawat puso ng bawat isa, ang mga isipan namin, or yung buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Para maalala namin kung ano man yung mga layunin mo sa aming buhay. Alam ko, Panginoon, na mahal mo ang bawat isa sa amin. At wala kang ibang desire na mangyari sa buhay ng bawat isa, kundi sundin ang inyong kalooban for the rest of our life. Kaya i-bless mo ang aming mga puso at isipan para lahat ng mga kagustuhan mo ay ito sana ay mangyari sa amin. Thank you also for everything that you have been doing throughout our life. Alam ko, Panginoon, na may mga iba't ibang pinagdaanan at pinagdadaanan ng bawat isa sa oras na ito. Pero ito sana ay hindi hadlang na kami po'y magpatuloy na maglingkod sa inyo, kundi it will challenge us to dig deeper or grow deeper in our spiritual life at magampanan namin ang mga kagustuhan mo sa aming buhay. So thank you for the burdens that we have even this morning, kasi alam namin na andyan ka para sa amin for today and for our future. So we want to bring back to you all the praises and glory in Jesus' name.